Kung ikaw ay tatanungin tungkol sa mga pinakadakilang imbentor sa kasaysayan, may ilang pangalan na tumatatak sa ating isipan. Isa na dito sila Alexander Graham Bell, ang magkapatid na Wright, Benjamin Franklin, James Naismith, at marami pang iba. Ngunit may isang pangalan na hindi gaanong kilala ng karamihan. Kapag ginagamit mo ang iyong telepono, binubuksan ng ilaw, o gumagamit ng electronic equipment, meron kang dapat pasalamatan. Ito ay walang iba kundi si Nikola Tesla at ito ang kanyang kwento. Pero bago po tayo magsimula, baka naman pwedeng kayong mag-like and subscribe dito sa ating channel. Ipinanganak si Tesla noong July 10, 1856 sa bayan ng Smiljan o Croatia sa panahon ngayon. At ang sabi, noong araw daw na pinanganak si Tesla ay walang tigil ang pagulan at pagkidlat. Bilang isang bata, nagsimula na siyang makakita ng mga kislap ng liwanag na naging sanhi ng pagkalito kung ano ang totoo at kung ano ang imahinasyon lamang. Noong si Tesla ay 5 taong gulang, nasaksihan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki noong nahulog mula sa isang kabayo at kalaunan ay namatay. Ang pangyayaring ito ay dinala niya habang siya ay nabubuhay sapagkat meron siyang tinatawag na eidetic memory. Ang eidetic memory ay kakayahang alalahanin ng mga imahe, tunog, o mga bagay ng detalyado kahit saglit lamang itong makita. Ayon kay Nikola Tesla, ang kakayahang ito ay namana niya sa kanyang ina na si Duka Mandich at marahil pati ang hilig niya sa pag-iimbento ng mga bagay ay dito niya rin namana. Sapagkat nag-iimbento rin ng mga maliliit na gamit sa bahay ang kanyang ina sa mga bakanteng oras. Ang kanyang ama naman na si Milutin Tesla ay isang pari ng Greek Orthodox Church. Nais ng kanyang ama na sundan ni Nikola ang kanyang yapak at maging pari din. Ngunit, mas interesado si Nikola sa engineering kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Noong makagraduate siya ng high school, nagkaroon siya ng kolera at muntik nang mamatay. Para palakasin ang loob ni Nikola at sa takot na mawalan pa ng isang anak na lalaki, ang kanyang ama ay nangako na ipapadala siya at pag-aaralin sa engineering school kung mabubuhay siya. Himala naman na nakaligtas si Nikola at gaya ng pangako ng kanyang ama, pinag-aral siya sa Austria sa Technical College of Graz kung saan sinasabi nag-aaral siya mula 3 a.m. hanggang 11 p.m. araw-araw. Ang kanyang mga propesor ay nag-aalala na sa kanyang kalusugan na kung ipagpapatuloy niya pa ito, baka ito ang ikamatay niya. Sa sobrang talino ni Tesla, kaya niyang magsagawa ng calculus sa kanyang isipan lamang at magsalita ng 8 lingwahe. Siya ay isang mahusay na mag-aaral sa simula, ngunit hindi nakatapos ng pag-aaral. Nag-drop out siya matapos manlulong sa pagsusugal at pinutol niya ang relasyon sa kanyang pamilya para hindi nila malaman ang kanyang mga ginagawa. Hindi rin alam ng kanyang mga kaibigan kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang akala nila, nalunod si Tesla sa ilog at namatay. Lumipat si Tesla sa Europa at kalaunan ay napunta sa Budapest. Nagtrabaho siya bilang electrician sa isang kumpanya ng telepono na pag-aari ni Thomas Edison at kanyang magiging katunggali sa hinaharap. Noong 1882, nanirahan siya sa Paris upang magtrabaho para sa ibang sangay ng kumpanya ni Edison. Nagsimula siya sa pagkakabit ng mga ilaw, ngunit napansin ng mga tagapamahala ang kanyang talento at pinagawa siya ng mas komplikadong trabaho, pagdidisenyo at paggawa ng mga dynamo at motor. Hindi nagtagal, nagpupunta na siya sa iba't ibang parte ng Europa upang ayusin ang mga problema sa iba pang sangay ng kumpanya ni Edison. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1884, inalok siya ng kanyang manager na magtrabaho sa Edison Machine Works at yun ay nasa New York City. Pumayag siya at nakarating sa Amerika nang may 4 na sentimos lamang sa kanyang bulsa dahil sa kasamaang palad nanakaw ang pera niya sa sinasakyan niyang bangka. Sa una ay nagkaroon ng magandang impresyon si Tesla kay Edison. Humanga rin si Edison kay Tesla sapagkat mahusay itong empleyado. Ngunit ang paghahangang ito sa isa't isa ay hindi nagtagal at naging mahigpit silang magkaribal. Isang araw, habang naglalakad sa paligid ng lungsod, bigla na lamang pumasok sa isip niya ang idea patungkol sa pagbuo ng isang bagong paraan kung paano gamitin ang alternating current. Binanggit niya ang kanyang plano na gamitin ang AC current kay Edison. Ngunit hindi sila magkasundo. Mas gusto ni Edison ang direct current na kasalukuyang ginagamit at ang kuryente ay dumadaloy lamang sa isang direksyon. Si Tesla naman ay mas gusto ang alternating current sapagkat ang daloy ng kuryente ay hindi lamang sa isang direksyon. Kaya nakikita niya na mas malaki ang potensyal ng AC current
kaysa sa DC current. Ang pagpapalit ng direksyon ay mahalaga sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente dahil maiiwasan ang pag-overpower ng mga outlet. Nangangahulugan ito na maaring magbigay ng mas mataas na supply ng kuryente at makapag-transmit sa mas mahabang distansya. Ito ang dahilan kung bakit pinapagana ng AC current ng ating tahanan at iba pang malalaking appliances. Samantalang pinapagana ng DC current ang mas maliliit na bagay tulad ng mga flashlight. Ngunit walang pakialam si Edison sa AC current dahil makakapinsala ito sa benta ng kanyang kumpanya at pagmamay-ari niya ang lahat ng patent patungkol sa DC current. Ayon pa kay Tesla, si Edison ay nag-alok sa kanya ng $50,000 na bonus kung maa-upgrade niya ang ilan sa mga makina na tumatakbo sa DC current. Nang matapos niyang gawin ang mga makina, tumanggi si Edison na magbayad at sinabi kay Tesla na hindi niya raw naiintindihan ang American humor. Umalis si Tesla sa kumpanya ni Edison at nagsimulang bumuo ng kanyang sariling kumpanya noong 1885. Ngunit, hindi naging madali ang mga sumunod na pangyayari para sa kanya. Ang mga namuhunan ay nagka-interes sa kanyang mga gawa, ngunit kalaunan ay kinuha ang kanyang mga patent sapagkat ito ang kapalit para makakuha siya ng stock. At pagkatapos makuha ang mga patent ni Tesla, ay nag-pull out na ang mga investors kaya nagsarado ang kanyang kumpanya. Matapos mawala ang kanyang kumpanya, kinailangan ni Tesla na bumalik sa pagtatrabaho para lamang mabuhay. Pero habang siya ay nagtatrabaho, hindi siya tumigil sa pag-aaral at pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Noong 1887, dito na nagbago ang kanyang kapalaran. Noong naimbento niya ang isang induction motor na pinapaikot ng alternating current. Ang motor ay may kakayahan na i-convert ang electrical energy to mechanical energy. Pinapatent niya ang motor upang ilagay sa kanyang pangalan at ipinakita ito noong sumunod na taon sa American Institute of Electrical Engineers na nakuha naman ang atensyon ni George Westinghouse, isang pangunahing kumpanya sa electric market. Napagtanto kasi ni Westinghouse na maaaring ang AC motor ni Tesla ang kailangan niya para makumpleto ang kanyang alternating current system at makipagkumpetensya laban sa DC ni Edison. Kaya't nilisensyahan ni Tesla ang mga patent para sa AC motor na gagamitin ng Westinghouse. Ito ay sa halagang $60,000 kapalit ng stocks at royalties. Kinuha siya ni Westinghouse bilang consultant sa halagang $2,000 sa isang buwan, nakatumbas ng higit $66,000 sa panahon ngayon. Nagsimula ang war of current sa pagitan ng AC ni Nikola Tesla at DC ni Thomas Edison. Siniraan ni Edison ang Westinghouse at si Tesla. Lihim niyang pinondohan ng electric chair na gumagamit ng alternating current para patunayan kung gaano kadelikado ang AC current. Ginamit din ni Edison ang mga hayop at pinahirapan gamit ang AC current. Noong 1903, kinoryente nila ang isang circus elephant na nagngangalang Topsy at gumawa ng isang pelikula tungkol dito na tinawag nilang Electrocuting an Elephant. Para naman pamalian ni Tesla si Edison, ipinakita niya sa publiko ang pagpapasailalim niya ng kanyang sarili sa 2,500 volt shocks. Maayos na sana ang lahat dahil sa mga tagumpay ni Tesla. Ngunit, nagtapos ito nung mabaon sa utang ang Westinghouse sa halagang $10 million. Para isalba ni Westinghouse ang kanyang kumpanya, lumapit siya kay Tesla at tinanong kung maaari ba niyang bawasan ang kanyang royalties. Kinagulat ni Westinghouse ang sagot ni Tesla. Imbis na bawasan ang kanyang royalties, nagpasalamat si Tesla kay Westinghouse sa paniniwala sa kanya at tinanggal niya ang kanyang royalties na umaabot sa $12 million at nagkakahalaga ng $300 million sa panahon ngayon. Kung hindi niya binitawan ang kanyang royalties sa paglipas ng panahon, malamang siya ang naging pinakamayamang tao sa mundo at ang unang taong magiging bilyonaryo. Dahil sa ginawa na to ni Tesla, nakabangon ng kumpanya at bilang kapalit, binayaran ni Westinghouse si Tesla ng $216,000 para sa karapatang magamitin ang mga patent ng AC magpakailanman. Sa perang kanyang natanggap, naging independent na sa pananalapi itong si Tesla. Nag-set up siya ng isang serye ng mga laboratorio sa New York City para sa mga bagong proyekto. Gumawa siya ng mahigit 300 patent at ito rin ang panahon na pinarami niya ang kanyang mga imbensyon. Gumawa siya ng maagang bersyon ng neon lighting, ang Tesla turbine, isang bladeless turbine para sa mga sasakyan. X-ray na nadiskubre niya dahil sa pag-eksperimento niya sa radiation, ang sinaunang remote control system
kung saan kinontrol niya ang isang maliit na bangka sa Madison Square Garden sa New York City. At ang isa sa pinakadakilang imbensyon niya ay ang Tesla Coil, isang aparato na maaring makagawa ng mataas na boltahe ng kuryente dahil sa mga coils. Natuklasan niya na maaari siyang magpadala at tumanggap ng malalaking signal ng radyo kapag tumunog ang mga ito sa parehong frequency. Ngunit noong 1895, habang naghahanda si Tesla na i-broadcast ang kanyang unang radio signal, nasunog ang kanyang laboratorio. Malaking pinsala ang idinulot ng pagkasunog ng laboratorio ni Tesla. Maraming taon ng pag-aaral at pananaliksik ang nawala sa kanya. Karamihan sa mga patent na ginawa niya ay hindi niya nailagay sa kanyang pangalan. Isa na rito ang radyo. Nakalaunan ay merong isang Italianong negosyante na nanghihingi ng karapatan para sa patent ng radyo. Ngunit nabigo siya dahil kaparas ito ng kay Tesla. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay nang maipadala ni Marconi ang unang transatlantic radio message sa buong mundo. Ito ay noong 1901. Pero gamit-gamit nito ang 17 patent ni Tesla. Dito pumasok na naman po sa eksena si Edison. Inuunduhan niya yung proyekto ni Marconi kasi nga po galit na galit siya kay Tesla. Pagkatapos nito, bigla pong nagbago ang desisyon ng US Patent Office noong 1904. Ginawaran nila si Marconi ng patent para sa imbensyon ng radyo. Galit na galit po si Tesla at kinasuhan niya itong si Marconi. Ang kaso po ay tumagal ng napakahabang panahon at pumabor lamang kay Tesla pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang insidente sa radyo ay negatibong nakaapekto sa natitirang bahagi ng karera ni Tesla. Isa pa kasing gustong gawin ni Tesla ay ang pagpapadala ng wireless electricity at upang matupad ito, kailangan niya ng malaking pondo. Kalaunan, nakahanap naman po siya ng magpupondo sa kanya. Ito po ay sa katauhan ni JP Morgan, isa pong negosyante. At doon, naipatayo po ang isang malaking wireless transmission station sa Long Island, New York na tinawag na Wardenclyffe Tower. Naisip niya na pwedeng mag-supply ng kuryente gamit lamang ang hangin at kayang maabot ang malalayong distansya. Ngunit kagaya ng iba niyang proyekto, iniwan siya ni JP Morgan sa pag-aakala na gustong magbigay ni Tesla ng libreng enerhiya sa buong mundo. Wala na siyang nagawa kundi iwanan ang kanyang pangarap na proyekto noong 1905 at kalaunan ay sinira ang Wardenclyffe Tower. Lumala ang kalusugan ni Tesla at nabuhay siya sa kanyang mga huling dekada. Bilang pagtanaw naman ng utang na loob sa kanya, kinuha siya ng Westinghouse Corporation bilang consultant at binayaran ang upa niya sa New Yorker Hotel. At noong January 7, 1943, tuluyan ng binawian ng buhay ang isa sa mga pinakadakilang inventor sa kasaysayan at namatay siya ng walang pera. Dito po, masasabi natin na talagang wala siyang pakialam sa pera. Ang tanging hangad niya lamang ay mapabuti ang mundo na ating ginagalawan. Kung sana ay natupad lamang ang wireless electricity na kayang magbigay ng kuryente sa mga liblib na lugar at kung sana ay pinahalagan siya ng mga tao sa panahon na siya ay nabubuhay pa. Marami pa sigurong makakagamitan ng naimbento niya na mas lalong magpapaunlad sa ating sibilisasyon. So yun lang po. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento at sana ay samahan niyo pa po ako sa mga susunod pang video. Maraming salamat po.